Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Good day mga ka-shop. Good big man ha-ka-shop. Good day mga ka-big man. Handa na ba kayo? Lock and load, baby, ready for the grind. Sa big man hobby shop, weapons redesign, full gear on. Lahat panalo, walang fake, battle tested up. Wala kang take two, make airsoft legends. Dito kinakalma, baril na astig, di lang pa-forma. Pag pumasok ka sa field, dala mo respeto. Kasi sa big man, panalo kahit sino. Big man, bang bang, walang atrasan. Precision sa target, walang kapantay dyan. Big man, boom boom, tuloy ang bagbaka. Laging loaded, laging handa, kami ang labanan. Kami ang labanan. Papasok sa shop, parang military zone. Lahat legit, scope, grip, trigger tone. Installment, easy para sa tropa. Layaway, plan go, kahit student ka pa. Pang pro, manuruki, welcome dito. From pistol hanggang rifle, lahat meron dito. Pag sumubok ka na, di ka na aalis. Adik sa gear, pero chill and beast. Big man, bang bang, walang atrasan. Precision sa target, wala ang kapantay dyan. Big man, boom boom, tuloy ang pagbaka. Laging loaded, laging handa, kami ang banan. Kaya kung hanap mo kalidad at forma, big man ang sagot, huwag ka na magduda. Good day mga ka-airsoft, markado sa galawan. Mag-big man ka na kung gusto mo panalo sa laban. Big man, bang bang, walang atrasan. Precision sa target, wala ang kapantay dyan. Big man, boom boom, tuloy ang bagbakan. We run this game, kami ang labanan. Good day mga ka-big man, huwag kayong pumalag. Dito ba rin mo? Astig. Sabi mo na kay mama para Good big mag-tip. man, Ali Shop. Huwag na yung pumalag. Dito ba rin mo? Okay, another day, another opportunity, another airsoft requested by our airsoft from different province. Okay, ngayon mga ka-airsoft, magre-review and unbox na naman po tayo ng mga unit na item natin for shipping. No? Meron tayo rito dalawa ngayon na pistol na ating ipapaship sa ating mga ka-airsoft from different province. Pabilis yung info ha. Ayun. Ngayon, ginagawa natin to mga ka-airsoft, no? The reason why ginagawa natin to, it is because para yung unit is in location yan. Para yung unit is ma-witness, no? Ma-witness nung may-ari nung ating ka-airsoft yung unit niya na unang-una working, at saka syempre kung paano yung tamang how do you call this, tamang paggamit ng unit, di ba? Kasi hindi lahat ng bumibili sa atin is kabisado na yung tama, di ba? Tulad nga nung post natin, yung ibang mga ka-airsoft natin is napapahamak sa unit nila kasi hindi nila alam yung tamang paggamit. Kaya nga dito sa atin sa Big Man, talagang kailangan na mai-present natin ng mahusay yung unit, ma-demo yung test fire natin bago umalis. Tapos meron pa akong konting reminder, no? Huwag kayong makakalimot mga ka-airsoft na yung mga unit ninyo, kung sakasakali nang na-receive ninyo, natanggap na ninyo, no? Siguraduhin nyo na bago kayo pag-receive ninyo yung unit ninyo, thoroughly inspect nyo yung paligid ng packaging, no? Thoroughly tignan nyo yung packaging kung merong tampered, 'di ba? Na tampering na naganap, 'di ba? Tignan nyo yung packaging kung merong hiwa, tapos nilagyan na ng panibagong tape, 'di ba? Observe nyo kasi mga ka-airsoft, no? Syempre hindi paglabas ng package dito sa aming shop, hindi na namin kontrolado, di ba? Pwedeng may mangyaring switching, pwedeng may mangyaring, di ba? Kalokohan. Ngayon, syempre, bilang customer namin, ayaw namin na malagay kayo sa alanganin na ganun nga na nabago yung unit nyo or nabawasan, di ba? Basta dito sa amin, isa lang ang makakasigurado, bago lumabas dito yung unit,
thoroughly sealed. Naka-sealed talaga yan, no? Walang bangas, walang walang hiwa, yung packaging, talagang lahat naka-sealed doon sa loob. Ngayon, kung sakasakali lang, no, na-receive ninyo yung package ninyo, tapos medyo kayo hinahinala, may hiwa, meron siyang parang marka na binuksan, huwag ninyong tatanggapin basta-basta. Okay? Ang magandang gawin ninyo, mag-demand kayo ng unboxing na naka-video, nakaharap yung courier. Yan ha. Yan, payo ko yan sa inyo, no? Kasi, delikado di ba? Delikado. Yung pagpapashipping, hanggat maaari, yan lang kasi yung paraan natin para yung unit mapahatid sa inyo. Hindi ko naman sinasabi na ganun lahat ng courier. Kaya lang, merong minsan pagkakataon na nangyayari yun. Okay? Kaya mga ka-airsoft, sunod kayo sa akin para hindi po kayo mapahamak. Kasi, syempre, ilalagay ko yung sarili ko sa kalagayan ninyo bilang isang user ng airsoft. Syempre, ayaw ko yun, di ba? Na yung unit, may halimbawa binuksan, may inalis doon, may pinalitan, di ba? Kaya mga airsoft, maging ano po kayo. Ngayon, kung sakasakali lang naman na ganun na nangyari, mag-demand po kayo ng unboxing kasama yung courier mismo na naka-video, no? Tapos isa pa, halimbawa lang naman, di okay naman, wala namang tampering na naganap. Bago nyo buksan, yung cellphone ninyo, i-standby ninyo, i-roll ninyo yung video. I-video ninyo yung unboxing nyo. Bakit? Para meron kayong ebidensya kung sakasakali na yung unit ninyo pagkabukas ninyo walang magazine, walang bala or walang or may sira, meron kayong ebidensya, 'di ba? Meron tayong kumbaga parang other term for ebidensya. Meron kayong bagay na pwedeng pagbasihan. May pagbabasihan tayo, di ba? Ang hirap kasi nung halimbawa, biglang sasabihin mo, Big Man, bakit ganito walang magazine? O, di ba? Kung tutusin, kung masamang loob, pwedeng binuksan niya, tapos inalis niya yung magazine, tapos magre-reklamo siya na walang magazine. O, di ba? Mas maganda na meron kayong unboxing video na tinatawag. Okay? O, di may unboxing video na kayo. Siyempre, binuksan nyo na, ite-test fire nyo na. So, mas maganda na yung unang test fire nyo is naka-video rin. Di ba? Naka-video rin kasi doon malalaman natin kung yung unit nyo pumuputok, kung walang problema. Di ba? Mahirap naman kasi kung wala kayong maipakitang video, halimbawa yung unit ninyo nabagsak nyo na pala. Di ba? Nabagsak nyo pala, so tapos hindi nyo binidyo, anong basihan natin? Paano natin malalaman na nabagsak nyo? Di ba? Mas maganda, lahat naka-video. From the time na ite-test fire na ninyo, from the time na binubuksan pa lang ninyo, lahat naka-video. Tapos, last but not the least na, no? Di naka-video na. Tapos, pagkatapos nyo mag-test fire, mag-selfie kayo together with the unit. Yung selfie na yon together with the unit will serve as your proof of transaction. Isesend niyo sa amin yan, yung mga yan, no? Isesend niyo sa amin yan. Ngayon, pag sinend niyo sa amin yan, nandito sa database namin yan, nakatabi yan. Ganun ka rin, itabi mo rin yan. Kasi, halimbawa, 2 taon mula ngayon, 3 taon, 4 na taon mula ngayon, nasira yung unit mo. Halimbawa, nasira yung unit mo. So, anong pagbabasihan natin? Diba? Nasira yung unit mo Anong pagbabasihan natin? Ang pagbabasihan natin, yung picture na isinend mo sa amin. Okay, ayun basta mga ka-airsoft, no? Siguraduhin nyo lang na gagawin ninyo yan. Hindi tayo mamarong problema. Siguraduhin nyo lang na susunod kayo dun sa mga ina-advise ko. Hindi tayo mamarong problema. Pero pag wala nyan, ang hirap di ba? Wala tayong pagbabasihan ng mga bagay-bagay. Kaya, mas mahalaga, mas maganda kung meron kayo niyan para at least maipapatupad natin ng maayos, 'di ba? Okay, shout out sa ating mga ka-airsoft. Shout out sa mga ka-airsoft natin ng mga taga-probinsya. Hello po sa inyo mga bossing, no? Nasaan ka mga probinsya? Hello sa iyo. Shout out Junwick. Uy, ayaw.
Remy Pearls, magandang hapon po, sir. Okay, Brylo Sabia, good noon po. Sabi. Okay, Felicia, Bien, Ernhes. Ewan ko. Binaliktad siguro to. Hello, Idol. Ask ko lang po how much po pistol. Hello rin, sir. Hello sa'yo. Yung mga nagtatanong po kung magkano yung pistol, mas maganda magme-message po kayo sa amin. No? Mag-message po kayo para mabigay natin yung buong detalye. Kasi pag nagtanong ka how much yung pistol, merong pang follow-up question yan eh, di ba? May follow-up question pa. Kaya mas maganda, doon na lang yan ganapin sa sa comment, wag sa comment section. Doon mismo mag-message po kayo. Okay? Yan, para po para kompleto yung detalye na mare-receive ninyo mula sa amin, di ba? Okay. So, ngayon dire-diretso tayo mga ka-airsoft. Unit ng ating ka-airsoft, Mick Laragin. Tama ba ako, Lucas? Okay, Mick Laragin, shoutout sir from Jensen. Okay, unit ng ating airsoft is the GP17, Glock Perfection 17. Okay, yung itsura niya parang modern type of Glock. Sa totoo lang maganda siya. Yun nga lang, medyo, hindi pa tayo ganong sanay sa itsura niya, no? Kasi mostly, halos naman ganitong itsura ng Glock. Pero ito kasi medyo meron ng twist. Talagang napaka-modern ng itsura niya. Together with the grip. Kung mapapansin niyo yung grippings niya, di ba? Napakaganda, napaka-sexy. Together, meron na ring magwell. Maganda yung unit, masarap yung unit. Siyempre, kaya lang, still Glock pa rin to, di ba? Siyempre, pag Glock, expected nyo na hindi ganun kalakas. So, mas malalakas pa rin ang mga 2011 kumpara mo sa Glock, okay? So, napakaganda nitong unit na to. Bagay na bagay sa ating ka-airsoft. Mick Laragin Jensen. Kasi yung ka-airsoft natin na si Sir Mick is a player. Naglalaro siya. So, syempre, pag maglalaro ka, hindi mo kailangan yung sobrang lakas na 2011. Ang kailangan mo lang is something na magagamit mo na reliable. So, okay na okay to pang laro. Swak na swak to, napakaganda, naka-optic front, optic rear, mayroong rail for the upgrade. Kaya lang, downside lang yan, naka-gold barrel. Pag gold barrel kasi, gasgasin. Eventually, nawawala yung gold, no? Expected na yan sa mga unit na ganito. So, yung unit is hindi naka-fix outer barrel, pero naka-fine tuning and naka-trigger job. Masarap, maganda, sakto sa kamay, maganda yung grippings, eksakto sa bossing natin to. Okay? So, ito yung unit niya. Mark Laragin of Jensen. Next natin is Jade Constantino of Palawan. Hello, sir. Shout out! Okay, si Sir Jade Constantino ay taga Coron, Palawan. Ito yung unit niya. Yung Limcat Battle Cat. Ang bungad sa atin ito ni Sir, Big Man, gusto ko ng 2011 na pistol, pero compact, tapos competition grade na rin. Siyempre, nag-isip tayo kung ano ba yung unit na meron tayo na sa swak dun sa gusto ng bossing natin. Gusto niya, number one, compact. Compact po ito, napakaliit lang. Actually, this is a 4.8. No? Yung length niya 4.8. Wag mong isama to, wag niyo isama to. Actually, pwedeng alisin to. Kung sakaling naiinis kayo sa forma niyan, meron yan, pwede niyong alisin. So, yan lang yan, okay? This is a 4.8 na 2011. Competition grade na rin daw. Ayan, competition grade. Mapapansin nyo, pag competition grade, yung naka-bypass yung beaver tail. Okay? Pansin nyo to, puputok to kahit hindi natin pinipisil to. Normal yung 2011 dapat pinipisil. Pero ito hindi. Puputok to kahit hindi nakapisil to. Yun, di ba? To, competition grade, napakasarap, napakaganda ng unit. Talaga maaasahan kasi 2011 naman siya, di ba? Okay, so let's begin. Review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft. Okay, yun nga, sinabi ko na sa inyo, unahin natin yung 2011. Ano ba yung maganda sa 2011? Mga ka-airsoft pang 2011 is a caliber 45 replica.
So definitely talaga naman mas malakas siya than the Glock. Ang Glock kasi is a 9mm replica of a open airsoft, no? So 2011 talagang nandun yung power, nandun yung kick, nandun yung lakas niya. Okay? So this is the magazine. Discuss muna natin. This is a Limcat Battle Cat. Sikat na sikat to lalo na sa mga player, no? Sa mga talagang talagang pumuputok. Guwapo siya maganda siya. Then look at the style, no? Meron pa siyang black magwell sa baba na talagang nagdadagdag sa pagiging guwapo. Plus meron siyang silver na outer barrel. Okay, ayan. Ngayon kasa natin. Itong unit na to, number 1, naka fixed outer barrel, naka fine tuning, naka trigger job, naka hapa rubber at naka hammer protection pad na. Okay? Wala na kayong mahanapin pa, wala na kayong maipipitas pa dun sa unit. Talagang kahit yung size niya na ganyan, compact siya, loaded siya, kompleto siya ng upgrade. Okay? So, number 1, gagawin natin, this is the magazine. Number 1, press the valve, no? Lagi natin tinuturo yan, ha? I-press mo yung valve mo para yung unit mo, malubricate yung laman loob. Malubricate yung kaloob-looban ng valve. Okay? Press the valve, then spray. Okay? After that, dito rin sa ilalim spray. Sa inlet valve naman. Then sa unit, kasa natin, syempre, ilock natin to manually, yung slide stopper. Isprayan natin dyan sa gilid. Isprayan din natin dun sa nozzle. After that, okay na yan. Release. Actually, pwede nga pala itong inahatak. Release. Ayaw. Release. Tapos, i-rest natin. Okay? Yan. Ngayon, kuha tayo ng hangin. Ang compatible lang na hangin dito is the 12 kg. Okay? Huwag nyo siyang lalagyan ng 14 kg kasi hindi siya designed for that. Huwag nyo siyang lalagyan ng malalakas na hangin, 14 kg or CO2 dahil hindi siya pwede for that. Okay? 12 kg lang na gas, pwede na siya. Upside down, then press down. Sa paglalagay ng gas, kailangan diretso, hindi pwedeng nakapaling kanan o kaliwa kasi sisingaw. Diretso lang. 1, 2. Okay, nilagyan natin mga karsok 2 seconds. Yung 2 seconds na nilagay natin dito, sobra-sobra na po para sa isang full rounds. Ang full rounds nito is 27, pero ang allowed and recommended lamang na rounds is between 20 to 23 para hindi po siya masiraan ng spring. Okay? Hatakin po natin 'to pababa. Then the other thumb, put it here para kung mabibitawan mo 'to, sasaluhin nito. Okay? Pag naibaba mo na, hold it tight, make sure na hindi mo siya mabibitawan kasi baka mabasag 'to. Pump lang po tayo using our reloader. Okay, then, ayan na. Makikita nyo, yan na yung formation ng bala. Pag meron kayo napansin na bungi, kalugin ninyo sideways para umalign po ng matino yung bala natin. Okay, ayan. Hindi ko na ganong pupunuin mga airsoft. Pasok natin sa unit. Kasa. Ready to fire po. Meron po siyang ambidextrous safe. Ayan, no? Ayan, no? Okay? Kung kanan ka, ayan lang. Kawit-kawit lang naman yan. Kung kaliwete ka, ganun din yan. Okay? Ngayon, kanan tayo, gamitin natin. Firing po tayo. Firing! Open slide kasi po wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Ayaw. Release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Tapos, payo ni Big Man, syempre, pag yung unit ninyo, nakita nyo, basa ng langis, punas-punasan po ninyo. Okay? Punas-punasan ninyo para yung unit manatiling laging mukhang bago. Okay? Tapos itong unit na to, nilagyan natin ng 2 seconds. Actually, itong unit na to, naka-fine tuning, upgraded siya. Matipid po siya sa gas, no? Nilagyan natin ng 2 seconds. Tapos, pinayar natin ng 20 rounds. Diretso natin, tignan natin kung meron pa. 2 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, naka 30 rounds na. Naka 30 rounds na siya, nilagyan natin ng 2 seconds. Sobrang lamig ng magazine. Yun nga lang, no?
Mga airsoft, nasa aircon kasi tayo. Ang airsoft natin is napakaganda ng performance niya kung nandun ka naglalaro sa mainit na lugar, na parte. Pero dahil sa dito, nandito tayo ngayon sa bumubuga yung aircon, tapos umulan pa. Ang lakas ng ulan rito sa amin kanina. So umulan pa, kaya malamig ang panahon. Diretso pa natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 rounds kanina, plus 10, naka 40 rounds na tayo. Meron pa rin. Ayan, ang lamig pa ng magazine natin. Tandaan nyo, yung magazine nyo, normal yan na lumalamig kasi kung nagpapaputok kayo. May activity kasi na nagaganap yung hangin sa loob. Nagyeyelo siya, okay? Kaya normal lang yan na lumalamig. Ang gagawin nyo lang, with your body temperature, painitin nyo lang siya. Okay? Ngayon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di naka 50 rounds na. Diba? Napakatipid talaga nitong unit na to. Okay mga airsoft? Ngayon, pag itatabi nyo na, make sure walang lamang bala nakalagay or naiwan at dapat walang lamang hangin. Pasingawin. Yun. Yung pinasingaw natin na yun, baka umabot ka ng mga 10 rounds yun. No? Kaya lang, syempre, hayaan na natin. Unit ng ating ka-airsoft, Mark Laragin of Jensen. Hello po, bossing! Okay, next natin is unit natin ka-airsoft, Jade Constantino of Coron, Palawan. Hindi ko alam itong si Sir Jade kung babae or lalaki, no? Kasi merong Jade kasi na babae, we call them madam. Merong ding Jade na lalaki, no? Actually yung Jade na bansag or pangalan is a unisex na name. Pwede siya sa babae, pwede sa lalaki. Hindi katulad ng ibang pangalan like Samuel, 'di ba? Wala naman kayo makikitang Samuel na babae, 'di ba? Yung pangalan na Pedro, 'di ba? Yung Pedro normally ginagamit 'yon sa lalaki. Kaya lang yung word kasi na Jade is hindi talaga Pinoy word 'yon. Pwedeng babae, pwedeng lalaki, no? Kaya lang wala kasi akong info nito, no? Basta ang alam ko, taga Coron, Palawan, ang ating airsoft. This is a modern type of Glock. This is the GP17. Halos Glock ang itsura niya, kaya lang makikita nyo, hindi na kasi siya kwadrado, totally kwadrado rito. Meron na siyang liko. Kumbaga parang ganun siya, oh. 'Di ba? Ganun diretso. Yung Glock kasi, yung Glock diretso, tapos ganun. Siya hindi. Diretso tapos gumanon siya. Parang ganyan ang shape niya. Ayan, di ba? Hindi siya nakaganon, ganyan. Ayan. Ayan, mapapansin nyo. Okay? Modern type of Glock, ayan, tulad pa rin ng Glock, no? Hard polymer ang body, pero full steel, full metal pala, sorry. Full metal ang upper, at saka yung internals niya, no? Kaya lang, kahit full metal, alloy lang po siya. Okay? Pag alloy lang, gamit lang po tayo ng 12 kg, wag po natin gagamitan ng 14 kg kung ayaw po natin na madiskarel or masira yung unit natin. Okay? Ngayon, kunin natin ang magazine, press the valve, then spray. Then, dito rin sa ilalim. Okay. Then, sa unit, kunin natin. Number 1, pag mga Glock, sprayan ng ibabaw, para, pakita mo nga tulok na may gas-gas na yung barrel. Yan, pakita mo muna sa isang camera. Kita. May gas-gas yung ibabaw ng barrel, na. Ayan, ang kabila. Okay? Ayan. Nakita nyo, ngayon para maiwasan ninyo yung gas-gas na yun, sprayan ninyo. Ayan. Sprayan nyo, then kasa, i-lock manually, then spray din dito. Actually, pasensya ka na sir, ito na lang kasi yung available natin na unit eh. Last piece na lang kasi to. So, meron talagang gas-gas. Pero inaipaliwanag ko naman sa ka-airsoft yan. Ang sagot naman niya baliwala yung gas-gas na yan. Okay? So, ito yung unit natin ka-airsoft. Siyempre, lalagyan natin ng gas. Sabi ko nga sa inyo, ang ilalagay nyo na gas is 12 kg lang. Ang laman simutin natin to. 1, 2. Okay, nilagyan natin siya mga ka-airsoft. 2 seconds. 2 seconds. Enough na kasi naka
trigger job and fine tuning naman to. Hindi nga lang siya naka-fix outer barrel. Makikita niyo yung barrel niya. Ayan o, to. Yan, kumakalog kasi hindi siya naka-fix outer barrel, no? Na-explain naman natin sa ka-airsoft natin yan, kaya lang, okay lang daw sa kanya, no? So, since okay lang naman, edi okay lang rin naman sa amin. Hatak pababa, put your right thumb here, then dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo mga ka-airsoft, no? Using our reloader, okay? Pag wala kang reloader, ang tendency, yung unit mo is mamanu-manuhin mo. Pero pag may reloader ka, mas maganda dahil mas madali. Di ba? Ngayon, pasok natin sa unit. Kasa. Ready to fire. Okay, firing. Open slide. Wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, na yung unit natin ka-airsoft, syempre, ano pa ba? Yung unit ng ating ka-airsoft is the Glock GP17. Okay? Marami pa rin tira to kasi nilagyan natin ng 2 seconds at upgraded to. Pag yung unit itatabi na, make sure walang bala at walang lamang hangin. Pasingawin. Ayun, okay. Unit po ng ating ka-airsoft, Jade Constantino of Palawan. Okay mga ka-airsoft. Natapos po natin ng isang daily unboxing na naman na vlog para sa ating mga ka-airsoft. Yung pong mga nag-share ng ating live video, thank you po sa inyo. Utang ng loob ko po sa inyo yan. Yung hindi pa po nag-share, share nyo po yung live video natin mga ka-airsoft. Okay? Thank you po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po and have a blessed day.